Isang umagang hindi nasilayan ng mga mamamayan ng Lemuria ang haring araw dahil sa makapal na kulay abong ulap na bumalot sa kalangitan. Katulad ng langit, ang pamilihang bayan ng Lemuria ay tila nawalan din ng sigla at parabang hinintuan ng orasan. Ang dating masiglang ingay at tawanan ng mga maglalakot na mimili, gayon din ang walang humpay na hagikgikan at awitan ng mga batang naglalaro, ay naglaho at napalitan ng huni ng mga uwak na nagsipagkalat, naghahalungkat ng makakain kung saan-saan. Sa hindi kalayuan ay nagtipon ang malaking bilang ng mga tao sa isang lugar, ang plaza. Ngayong araw ay ang itinakdang araw ng koronasyon ng bagong mamamahala sa Lemuria, si Astrid. Bago pa man simulan ni Astrid ang kanyang talumpati, isang mansanas ang tumama sa kanyang balikat mula sa hanay ng madla. Ang salarin, si Martin. Ang ginawa ni Martin ay naging isang mitya sa mga taong may matagal ng galit din sa pamamahala ng yumaong duki upang maglabas ng kung ano-anong bagay upang ipambato kay Astrid. Si Martin ay may matinding galit sa ama ni Astrid sa kadahilan ng hinayaan nito sa kanyang pamamahala na mapasama sa kinamkam na lupain ng kanilang rival kingdom ang kanyang sinasaka. Kilala ang ama ni Astrid bilang isang mahinang duke na ayaw gumamit ng dahas at handang humalik sa kalaban huwag lang dumanak ang dugo ng kanyang mamamayan. Ipinawagbalang bahala ni Astrid ang nangyari at siya'y nanatiling kalmado. Nang humupa ang pamamato, ay determinadong ipinagpatuloy niya ang kanyang talumpati at nang matapos, isang ngising nakakikilabot ang sumilay sa kanyang mga labi, kasabay ng pag-angat ng kamay niya sa kanyang likuran bilang isang senyas. Isang kriminal ang idinala sa entablado ng isang gwardya. Nakagapos ang kanyang mga kamay at siya'y hinihila sa pamamagitan ng kadena na nakakabit sa isang iron collar na nakasuot sa kanyang leeg. Pagkatapos, iniluhod ang kriminal sa gitna. Maya-maya pa ay may lumapit na isang matipunong lalaki na nakasuot ng bakal na helmet na may hawak na dambuhalang battle axe. Walang awa nitong pinugutan ng ulo ang kriminal. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng mga madla dahil sa takot at pagkabigla. Ang iba ay nasuka sa nasaksihan. Sa mga sandaling iyon, tila nawala na ang Astrid na minsan nilang minahal na anak ng yumaong duke kamakailan. Ngayon, ang nakatayo sa kanilang harapan ay isa ng demonyo na nanananahan sa hungkag na katawan ni Astrid. Wala ng puso at kaluluwa. Inangat ni Astrid ang pugot na ulo ng kriminal. Mahigpit ang hawak nito sa buhok. Ang mga mata ng dalaga ay may taglay na nag-aalab na apoy. At sinabi sa malakas na tinig, "Ang sinumang humadlang sa aking mga nais at layunin ay haharap sa isang malagim na kahihinatnan. Sa sinumang magtataksil, gumawa ng hindi kanais-nais sa aking pamumuno ay may kapatawaran na mabigat na parusa." Kinaumagahan, isang nakahihilakbot na pangyayari ang gumimbal sa may plaza. Natagpuan si Martin na nakahandusay sa ilalim ng tulay. Wala ng buhay at may gilit sa leeg. Kawawang Martin, may kinalaman kaya ang bagong Duchess sa kanyang pagkamatay? Bulong ng isang matandang ali habang nagtatakip ng bibig. Totoo kaya yung sinasabi ng iba na pinatay niya ang sarili niyang ama para maagaw ang trono? Huwag kayo maingay. Baka may mga mata siyang nakamasid sa atin. Baka tayo ang isunod. Awat ng isang mama na nakalapat ang hintuturo sa mga labi habang lumilinga sa paligid. Sa pribadong silid-aralan ni Astrid,
Tahimik ang paligid at tanging tunog ng pendulum clock sa gilid ang maririnig. Leon, tinatapos ko na ang ating kasunduan. Malamig na wika ni Astrid sabay abot ng isang singsing sa binata. Maaari ka nang umalis dahil tapos na tayo. Pagkatapos, itinuloy ni Astrid ang pagbabasa sa mga dokumento sa kanyang mesa. Napahinto si Leon. Kumunot ang kanyang noo sa narinig. Mariing kinuyom niya ang kamao at saka idinabog ng malakas ang lamesa. Astrid, hindi yan maaari. Mariing tugon niya. Astrid looked at Leon unfazed. Mabilis siyang lumapit kay Astrid at walang babalay, mahigpit na pinisil ang baba ng dalaga. Saka tumingin sa kanyang mata na may pagbabanta. Akin ka lang at gagawin ko ang lahat para mapasa akin ka. Tandaan mo yan. Pagkatapos, marahang binitawan ni Leon ang dalaga. Ang mga mata niyang dati puno ng galit ay biglang naging malambot sa isang iglap. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi at malambing na sinabi, kung iyan ang balak mo, hahayaan kita. Hanggang sa muli, aking mahal. Isang gabing maliwanag ang buwan ay hindi makatulog si Medea, isa sa anak ng namayapang duke ng Lemeria. Naisipan ng dalaga na magbukas ng bote ng wine at tumambay pansamantala sa terrace sa pag-asang dalawin siya ng antok. 5 buwan na ang nakalilipas nang namatay ang kanyang kambal. Astrid, malapit na kitang maipaghiganti, bulong niya sa hangin. Patawad sa paggamit ng iyong katauhan. Aking ama, patawad. Hindi ko na matiis ang kawalang galang at pang-iinsulto sa inyo ng taong bayan at sa ating pamilya. Oras na para itama ko ang Lemeria. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang iahon ang Lemeria sa putik at ibalik ang ating nawalang dangal at karangalan ng ating bayan. Lumaki si Medea sa kanilang lumang ancestral house sa malayong liblib na lugar, samantalang si Astrid ay lumaki sa kabisera. Sakiting bata si Medea at bihira siyang makalabas dahil doon nakahanap siya ng aliw sa pagbabasa ng mga aklat sa kanilang pribadong silid-aklatan. Kasaysayan, politika at pilosopiya ang mga paborito niyang paksa, mga ideyang unti-unting humubog sa kanyang kaisipan, prinsipyo at pananaw sa mundo. Maya-maya pa'y umepekto na ang alak. Dahil sa matinding pighati, ipinikit ni Medea ang kanyang mga mata na luhaan hanggang sa siya'y makatulog sa ibabaw ng mesa. Kinaumagahan, 2 misteryosong taong nabalot ng itim na kasuotan ang sumulpot sa balkonahe ni Medea. May dala silang kasulatan at nang maiabot ito sa kanya, agad silang naglaho na parang mga anino. Binuksan ni Medea ang liham. Ang sulat ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa nakalap na impormasyon kung sino ang nag-utos sa pagpatay kay Astrid at ang mastermind, si Leon. Nanlaki ang mata ni Medea at sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Kinabukasan ng gabi ay kanyang pinaghandaan ang kanyang departure patungo sa domain ni Leon. Si Medea ay isang elite trained assassin na sekretong member ng isang assassin guild na may malawak na impluensya. Isang gabi, habang si Leon ay tahimik na tumutugtog ng violin sa terrace, 2 poison dagger ang lumipad mula sa kanyang likuran. Agad niya iyong nailagan ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos, sinugod siya ni Medea sa bilis na parang kidlat at pinunteriya ang leeg ni Leon upang gilitan. Ngunit, nailagan ni Leon ang atake ni Medea. At bilang ganti, binigyan ni Leon si Medea ng isang heavy blow in the gut gamit ang kanyang tuhod. Tumilapon si Medea. Liquid came out from her mouth. Medea composed herself, then she sprinted toward Leon with such lightning speed on her attempt for a second fatal attack. Pero
Nasalab ni Leon ang dagger ni Medea gamit ang kanyang sukbit na short sword. A fierce clump of metal echoed in the middle of the night. Medea got overwhelmed because of their difference in strength. Sa isang malakas na payo ni Leon, tumilapon ang punyal ni Medea mula sa kanyang kamay at nagawa pa nitong masugatan ang dalaga sa pulso. Leon pinned down Medea on the wall at saka itinarak ang kanyang patalim sa palad ni Medea. Medea groaned and pain silently dahil ayaw niyang maka-attract ng atensyon. Inalis ni Leon ang hood at mask ni Medea. Gulat na gulat si Leon sa nakita. Astrid! Medea bit into a soft gel containing a fast-acting poison hidden inside in her mouth at saka kinagat sa labi si Leon, inflicting a nasty wound. Pagkatapos ng mga ilang minuto, nagdilim ang paningin ni Leon at namanhid ang kanyang katawan. Samantala, dahil sa labis na pagod at pagkawala ng dugo, nanghina si Medea, nawalan siya ng malay at nahulog mula sa teresa. Ngunit bago pa siya tuluyang mahulog, dali-daling tumakbo si Leon, pilit nilabanan ang epekto ng lason at ginamit ang lahat niyang natitirang lakas upang makagalaw at saluhin si Medea. Ginamit din niya ang sarili bilang panangga at cushion sa dalaga. Buti na lamang at may punong humarang sa kanilang pagkahulog. Bakit mo ako iniligtas? Tanong ni Medea. Laking tuwa ko noong nailigtas ka sa tangkang pagpatay nila sa iyo. Noong gabing iyon, plinano kong atakihin ang iyong karwahe, hindi para saktan ka, kundi para dakpin ka at protektahan mula sa aking kapatid na gusto kang paslangin. Ngunit mga taksil pala ang binayaran at inutusan kong mga mercenary. Nasa ilalim sila ng impluwensya ng aking kapatid. Umubo si Leon sa kanyang pag-ubo. May dugong umagos mula sa kanyang bibig. Hindi na ako magtatagal pa. Salamat dahil sa aking huling mga segundo. Mukha mo ang aking huling nakita. Paalam, aking mahal. Isang payapang ngiti ang gumuhit sa labi ni Leon at maya-maya pa ay bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng pagtagundong ng kalangitan.